Biglang tumalim ang mga mata ni Bettina. Sa tingin ko, tila gusto na niyang ilampasa sa mesang may mga pagkain ng mukha ko. Ngunit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili dahil hindi lang ako mapapahiya, kundi masigit siya. Dahil siya ay kilalang personalidad sa society. Samantalang ako, tayong mga regular customer lamang sa pinagtatrabahuhan kong bar ang nakakakilala sa akin. Kaya walang mawawala sa akin, ngunit sa kanya, malaki. Inagaw mo sa akin si Zion. Kung hindi mo siya inakit para mapakasalan ka niya, ako sanang asawa niya ngayon. You're a sly bitch. Mahina, ngunit mariin ang boses na sabi niya sa akin. Gusto kong paliparin papunta sa mukha niya ang aking nakakuyom na kamao, ngunit pinigilan kong aking sariling gawin yon. Ayoko magsimula ng gulo. Ayokong mapahiya si Tita Alona sa party na magiging dahilan para manumbalik ang hindi magandang pagtrato niya sa akin katulad noon. Kaya naman talagang sobrang pagpipigil ng aking sarili ang ginawa ko para wag ko siyang sugurin. Nagtagumpay kasi siyang buhayin ang pagiging Amazona ko. Akala ko nung una may pagtingin sa'yo si Zion, ngunit nagkamali ako. Wala pala siyang pagtingin sa'yo dahil kung meron hindi kanya magagawang palayasin sa bahay niya para lamang sa akin. Kaya yung sinasabi mo na inagaw ko siya mula sa'yo, ilusyon mo lamang. Naisip ko na mamaya na lang kumuha na makakain. Akmang tatalikuran ko na si Bettina nang hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Nilapitan niya ako at binangga ng malakas sa balikat. Nawalan ako ng panimbang kaya tatumba ako sa ibaba ng mesa. Ngunit sa malas hindi sinasadya, nahawakan ko ang laylay ng mantel ng mesa kaya ang ilang pagkaing nahulog sa ibaba at ang iba ay napunta sa aking katawan. Nakaagaw ng pansin ang nangyari kaya lahat ng mga mata sa guest ng party nakatutok sa akin. Iba-iba ang kanilang mga reaksyon sa mukha. Mayroong nagtataka kung ano nangyari at nakaupo ako sa sahig. Naliligo ng mga pagkaing nahulog. May iba namang nagtatanong ang mga mata kung sino ako. Ang iba naman nakataas sa mga kilay habang nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng pagkahiya at pag-aalala. Tiyak pagagalitan ako ni Tita Alona dahil pinahiya ko ang pangalan nila. Pero teka, wala namang nakakaalam na asawa ko ni Zion sa mga taong nandito, maliban kay Tita Alona, Karen at Bettina. Sino siya, Bettina? At bakit siya nandyan sa sahig? Di nakatiis sa tanong ng isang babaeng guest kay Bettina. Siya kasi ang nakatayo malapit sa akin. Isa siyang gate crasher. Nahuli kong nagsisiksik ng mga pagkain sa loob ng kanyang shoulder bag, kaya sinita ko. Nagulat siya na marinig ang boses ko, kaya natumba at nahawakan niyang laylay ng mantel. Natapon tuloy sa kanya mga pagkain na gusto niyang initin. Nakangising sagot ni Bettina sa babaeng nagtanong. Mukhang hindi pa siya satisfied na makitang napahiya ako ng labis dahil sa aking itsura ngayon ay nais pa niya itong dagdagan ng kasinungalingan para mas lalo lamang akong mapahiya. Tumawag kayo ng guard para palabasin ang babaeng ito. Galit na utos ni Mrs. Perez. Mukhang hindi niya ako namukaan dahil bagya ako na kayo ko at magulong aking itsura dahil sa mga pagkaing napatapon sa aking ulo papunta ng balikat. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig at tinarap si Mrs. Perez. Sorry po sa nangyari. Hindi ko sinasadyang matapon ng mga pagkain pero hindi po ako gate crasher. Mangiyak-ngiyak na nilibot kong aking paningin sa paligid. Nais kong magpasalamat dahil nakita ko kanina si Tita Alona sa paligid. Samantalang si Karen naman nakangisi habang nakatingin sa akin. Tila wala siyang balak na sabihin na kilala niya ako at hindi ako isang gate crasher. Sa bagay, bakit naman niya aaminin ng gayon? Gayong katulad ni Bettina, nais din niya akong mapahiya sa harapan ng maraming tao. Ito po ba ang sinasabi niyong gate crasher? Tanong ng isa sa dalawang guard na dumating at lumapit sa akin. Pagkatapos ay hinawakan ako na mahigpit sa aking mga braso. Akmang hihilahin na ako ng dalawang guard nang biglang may malakas na braso ang pumigil sa kanila para gawin iyon. Kaagad namuksong aking puso na makita ko kung sinong may-ari ng brasong iyon. Magkahalong tuwa at pagkapahiya ang nararamdaman ko na makita kong si Zion ang may-ari ng brasong pumipigil sa dalawang guard para kalad ka rin ako palabas ng party. Natuwa ako dahil para siyang hero na nagligtas sa isang damsel in distress sa prinsesa. Ngunit nahihiya rin ako sa kanya dahil nakikita niya ako sa ganitong nakakahiyang kalagayan. Sinira niya ang birthday party ni Mrs. Perez, Zion, kaya natural lamang na ipakaladkad niya siya palabas ng party. Kausap ni Bettina kay Zion. Gusto kong sabihin kay Zion.
Nabinangga ako ni Bettina kaya ako natumba at nahila kong mantal ng mesa. Ngunit tila may bikig sa aking lalamunan kaya hindi ako makapagsalita. Hindi siyang sumira sa party. At alam mo, kung sinong may totoong may kasalanan kung bakit ito nangyari, Bettina? Baka gusto mong ipareview natin ang kuha ng CCTV footage dito para lang malaman natin kung intentional ba o hindi ang ginawa ni Gianni. O baka naman may babaeng nais lamang siyang ipahiya kaya siya gumawa ng dirty tricks na paraan. Naniningkit ang mga mata ni Zion, tila nagpipigil lamang ng galit. Asawa mong babaeng yan, Mr. Salvatore? Nabubulol na tanong na isang guard habang namumutla ang mukha. Namutla rin na isa pang guard at tila hindi makuhang makapagsalita. Mukhang takot sila kay Zion. Siguro dahil maimpluwensyang tao ito ang asawa ko. Yes, Gianni is my wife. At kapag inulit niyo pang hawakan siya, ipapuputol ko yung mga kamay ninyo. Mariing banta ni Zion sa mapanganib na boses. Magkasabay lumuhod sa harapan ni Zion ang dalawang guard at humingi ng tawad. I'm sorry, Mr. Harrington. Hindi ko namukaan nang asawa pa lang sinasabi ni Bettina na gate crasher. Paumanin naman ni Mrs. Perez kay Ayon. Ngunit hindi ito sinagot ni Zion. Sa halip, walang paalam na bigla na lamang niya akong binuhat at naglakad palabas ng venue. Zion? Mahina ng boses sa tawag ko sa kanyang pangalan. Nang sa wakas, natagpuan ko rin ang aking tinig. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit naroon siya sa party, gayong ang pagkakaalam namin ay may business trip siya. Nanghihinayang ako na saka lamang siya dumating kung kailan messy na ang aking itsura. Hindi tuloy niya nakita ang eyes ko kanina bago pa man ako magmukhang tapunan ng panis na pagkain. Don't worry, Gianni. I won't let them bully you again. Seryoso ang mukha niya at nakakatakot siya kapag ganitong ekspresyon na nakalarawan sa kanyang mukha. Hindi lamang akong nagsasalita at nananahimik hanggang sa nakarating kami ko sa nakaparada ang kanyang kotse. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang kotse. Pagkatapos ay iniupo ako sa upuan bago umikot at sumakay. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang ipahiya ang pamilya ninyo. Zion? Kaagad na paumanhin ko sa kanya pagkapasok niya sa loob ng sasakyan. I know. You don't have to explain anything to me. Nakita ko ang lahat na nangyari. Sagot niya sa galit na tono. Kumuha siya ng isang rolling tissue, paper, at binigay sa akin para punasan ang aking mukha na may sauce pa ng ulam na natapon sa amin. Nakita mong lahat na nangyari. Nakita mo nung sadyang binangga ako ni Bettina, kaya ako natumbat na pahawak sa mantel? Paninigurado ko. Kung totoo ang nakita niyang lahat, ibig sabihin, kanina pa siya naroon sa party at nakatingin lamang siya sa akin. Kung nilapitan sana niya ako baka hindi nagkaroon ng pagkakataon si Bettina na ipahiya ako sa maraming tao. Yes, nakita ko ang ginawa niya. Pagkumpirma naman ni Zion. Pinaandar na niya palabas sa parkingan ng hotel ang kanyang kotse habang patuloy pinupunasan ko ng tissue paper ang aking mukha. Kung kanina ka pala naroon, bakit di mo ko nilapitan? Para tuloy akong tangang walang makausap? At nagkaroon pa ng chance ang Bettina na yon na mapahiya ako sa harapan ng maraming tao? Hindi napigilang sumbat ko sa kanya. Hindi ako lumapit sa iyo dahil gusto kong titigan mula sa malayo. Napakaganda mo habang suot ang gown ni Tita Alona. Sagot niya sa mahinang tinig. Bahagya lamang siyang sumulap sa akin, ngunit sapat na yon para kiligin ang aking munting puso. Namula ang aking pisngi sa direktang papuri niya sa akin. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may naramdaman akong saya. Na-appreciate niya ang aking kagandahan dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanyang sinabi, kaya nanahimik na lamang ako. Sa kinabukasan ko, hanggang sa nakarating kami sa tapat ng kanyang buhay. Paano nga palang kotse mo, Zion? Nasa akin ang susi. Hindi yun magagamit ni Tita Alona. Anong sasakyan nila pa uwi? Naalala kong itanong sa kanya habang naglalakad kami papasok sa gate. Huwag kang mag-alala dahil tatawag na lang ako ng tow truck para hilahin papunta dito ang kotse mo. At saka, huwag mo nang alalahanin pang dalawang yon dahil marami maghahatid sa kanila pa uwi dito. Sagot niya sa kalmadong tono. Tila nabawasan ang galit niya na nakita ko kanina. Pasalamat ako na makita kong tulog na ang mga tao sa bahay dahil wala nakakita sa akin na ganito ang itsura. Nakakahiya kung nakita nila na naligo ako sa sauce ng mga pagkain na natapon sa akin. Pagpasok namin sa loob ng aming silid,
Agad akong pumasok sa banyo at naligo na lamang ulit. Ilang beses kong kinuskos ng shampoo at conditioner ang buhok ko dahil pakiramdam ko, tumikit hanggang sa aking anit ang amoy ng sauce na natapon sa akin. Natagalan ako sa banyo, kaya ina-expect ko na. Tulog na si Zion pagkalabas ko, ngunit nagkamali ako. Nakatayo siya sa gilid ng bintana at umiinom ng alak. May isa pang baso sa maliit na mesa, katabi ng bote ng alak, kaya natitiyak ko na para sa akin iyon. Mabuti na nga lang nakapagbihis na ako sa loob ng banyo, kaya magtutuyo na lamang ako ng buhok. Walang ingay na naglakad ako papunta sa dressing table at naupo sa harapan ng salamin. Kinusot ko ang aking buhok sa tuwalya para matuyo agad ang buhok ko. Let me help you to dry your hair. Kausap sa akin ni Zion na hindi ko namalayan, nasa likuran ko na pala. Kinuha niya sa akin ng towel para siya na ang magtuyo ng aking buhok. Hindi kami nag-uusap habang tinutuyo niya ang aking buhok ng towel, ngunit panay naman ang tinignan namin sa salamin. Kahit di kami nag-uusap, kilig na kilig naman ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko tunay kami mag-asawa at nasa unang gabi kami ng aming honeymoon, kaya tila nagkakailangan pa kami. My goodness! Gianni, yung puso mo pigilan mo dahil baka mas lalo mahulog ang loob mo sa kanya. Paalala sa akin ng maliit na boses sa aking isip. Ngunit agad kong iwinaglit iyon sa aking isipan. Hahayaan ko muna ang aking sarili na mangarap at umasa na baka may pagtingin na rin sa akin sa Zion. Habang tinutuyo niya ang towel sa aking buhok, kahit pigilan ko, ayaw pa ring paawat ng kilig na nararamdaman ko. At kahit imposible, lihim kong nahiling na sana, totoong mag-asawa nga kami ni Zion. Pagkatapos niyang tuyuin ng towel, ang buhok ko, kinuha niya naman ng hairdryer na nakapatong lamang sa ibabaw ng dressing table. Pinatuyo naman niya ang buhok gamit ng hairdryer. Kinuha niyang suklay ko at marahang sinuklay sa aking buhok. Do you want to drink with me? Tanong niya sa akin matapos niyang suklayan ang aking buhok. Mabilis akong malasing. Nahihiyang sagot ko pa sa kanya. Nandito ka sa loob ng ating silid kaya okay lang na malasing ka. Kapag malasing ka, mahihiga ka na lang sa kama. Mabilis akong tumango sa kanya. Gusto kong maranasan ng uminom at malasing kasama siya. Umupo ako sa gilid ng kama habang si Zion naman kinuha ang baso na walang laman at tinagyan ng alak pagkatapos ay ibinigay sa akin. Sinalinan din niya ng alak ang kanyang baso dahil wala na itong laman. Salamat nga pala sa pagtatanggol mo sa akin kanina sa party. Kung hindi siya dumating, tiyak na kinakaladkad na ako ng 2 guard na yon. I will always appear kapag kailangan mo ng tulong ko. Sagot ni Zion habang di inaalis sa aking mukha ang kanyang paningin. Nakailang shots ako, kaya tila naglalaho ang aking hiya sa katawan. Lumalakas din ang aking loob kapag nakakainom ako ng alak. Huwag kang masyado maging mabait sa akin, Zion. Baka mahulog ang loob ko sa'yo at di ko nagustuhin pang makipag-divorce sa'yo pagkatapos ng ating kontrata. Biro ko sa kanya. Biro na may halong katotohanan. Dahil umiibig na ako sa kanya, nakaramdam ako ng pagkailang nang hindi sumagot si Zion sa aking biro. Sa halip tumiim ang kanyang titig sa akin. At para mawala ang pagkailang na nararamdaman ko, sinalinan ko ang aking baso ng alak at agad na inubos ang laman. Gusto kong malasing agad ako para mabilis akong makatulog. Ilang shots nang naiinom ko kaya umiikot na rin ang aking paningin. Naglaho na rin ang hiya at pagkailang na nararamdaman ko sa kanya. Kanina, talagang nakatulong ang alak para mawala ang hiya sa aking katawan. In other words, nakatulong ang alak para kumapal ang aking mukha. Gianni, tama na. Lasing ka na masyado. Ang mabuti pa matulog ka na. Inagaw ni Zion ang baso na hawak ko nang akmang iinumin ko ng laman na alak. Naasimangot ako sa ginawa niya. Pagkatapos bigla akong ngumiti at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at malakas na niyugyog. Bakit ba bigla ka nagbago ng pakikitungo sa akin? Hindi ko pwedeng magbago ng pakikitungo, okay? Dapat masungit ka palagi sa akin para hindi mahulog ang loob ko sa'yo. Kausap ko kay Zion. Wala na akong nararamdamang hiya sa aking katawan kaya nakakapagsalita ako ng ganito. Ano naman ang masama kung mahulog ang loob mo sa akin? Sagot ni Zion. Parang baliw na napangiti ako nang marinig ko ang sinabi niya. Inilapit ko ang mukha ko sa kanyang mukha at sumilip ako sa kanya. Gayong magkaharap lamang kami. Hindi kayata si Zion. Bigla ang pagsimangot ko sa kanya. Nasaan si Zion?
Tinago mo ba siya? Pinasok mo ba siya sa bulsa mo? Lagot ka sa kanya. Masungit ang taong yon, kaya magtago ka na sa ilalim ng kama. Sa sobrang kalasingan ko, hindi ko na alam. Walang kwenta palang pinagsasabi ko sa kanya. Mas cute ka kapag nalalasing ka, Gianni. Natatawang sabi ni Zion. Biglang sinapo ng aking mga palad ang mukha ni Zion. Ngayon ko lang kasi siya nakitang ngumiti sa akin ng ganito katamis. Kaya naman biglang lumundag ang aking puso. Alam mo ba na mas gwapo ka kapag nakangiti ka kesa nakasimangot o di kaya nakakunot ang noo? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos biglang kumunot ang aking noo. Hindi ka yata si Zion eh. Titigan mo akong mabuti? Utos niya sa akin. Kagaya ng sinabi niya, tinitigan ko nga siya ng mabuti. Umangat ang aking kanang kamay at tinapos ko ang kanyang mga kilay. Binaybay ng aking daliri ang kanyang mukha mula kilay, pababa sa kanyang matangos na ilong at pababa pa sa kanyang mapupulang mga labi na bahagyang nakaawang. Hinaplos ng aking hintuturo ang kanyang mga labi. Ngumiti ako pagkatapos ay idinikit ko sa kanyang mga labi ang aking mga labi. Ngumiti ako pagkatapos. Ilang segundong hindi gumalaw si Zion habang nanatiling magkalapat ang aming mga labi. Nang ilayo ko sa kanya aking mga labi, saka naman niya hinilang aking batok at siya naman ang humalik sa akin. Sa umpisa, magaan lamang ang kanyang halik, ngunit nang maglaon ay naging mapusok at lumalim. Niyakap niya ako na mahigpit habang patuloy na hinahalikan ng mariin ang aking mga labi. Hindi ko mapigilan ang pag-alpas ng isang ungol nang pumasok sa loob ng aking dila ang kanyang mainit-init at malikot na dila. Tiloklas ng kanyang dila ang tamis sa bawat sulok ng aking bibig. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak na nainom ko, kung kaya't para kong sinisalaban sa sobrang init ng katawan na aking nararamdaman. Ngunit yung klase ng init na hindi nakakapaso, sa halip masarap sa pakiramdam. Hindi ako tumutol nang inihiga ako ni Zion sa kama. Pumatong siya sa ibabaw ng aking katawan. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas at nakayanan ko ang bigat ng kanyang katawan. Mahinang napaungol ako nang maglakbay ang mga labi ni Zion pababa sa aking leeg. Bumaba pa hanggang sa tapat ng aking dibdib ang kanyang mga labi at bahagyang kinagat-kagat ang aking suot na bra. Lalo lamang tumindi ang nararamdaman kong init dahil sa kanyang ginawa. Gianni! Narinig kong anas ni Zion sa pagitan ng kanyang mga halik. Muling umakyat sa aking labi ang kanyang mga halik. Sa pagkakataong to, sinalubong ng aking dila ang kanyang dila nang muli itong pumasok sa loob ng aking bibig. Lalong napaungol si Zion sa aking ginawa, tila ba nasiyahan siya. Muling bumaba sa aking leeg ang kanyang mga halik. May matamis na ngiti sa aking mga labi habang nakapikit ang aking mga mata. Hinayaan ko lang siya sa gusto niyang mangyari. At bukas, sisisihin ko na lamang ang alak na nainom ko sa nangyaring ito sa amin ni Zion. Masakit ang ulo ko. Nang magising ako kinabukasan, parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Iminulat kong aking mga mata at natuklasan kong wala na sa kama namin si Zion. Muli ako napapikit at piniling-piling ang ulo dahil medyo nahihilo na ang pakiramdam ko. Tinatamad na bumangon ako at naupo na lamang sa ibabaw ng kama. Ngunit maya-maya lamang, bigla ako napatakbo papasok sa banyo nang tila hinahalukay ang aking sikmura. Halos lahat ng laman ng aking tiyan na ilabas ko na sa inodoro. Tubig na maasim-asim lang naman ang sinuka ko dahil wala man laman ang tiyan ko mula kagabi, kundi alak. Hindi nga pala ako nakakain ng dinner kagabi dahil sa nangyaring eksena sa party. Buwisit talagang Bettina na yan. Gagawa't gagawa siya ng paraan para mapahiya ko sa maraming tao. Mabuti na lang dumating ang aking knight in shining armor sa katauhan ni Zion. Bigla ako natigilan nang maalala ko si Zion. First time namin mag-inuman kagabi at gusto ko sanang i-treasure sa aking alaala ang mga sandaling iyon. Ngunit sa malas wala akong masyadong maalala sa nangyari. Ang natatandaan ko lamang ay nag-inuman kami pagkatapos wala na. Hindi ko na maalala kung ano pa ang sumunod na nangyari. Siguro pareho kaming nalasing at nakatulog na lamang sa kama. Nakakainis kasi ako eh. Kung ba't ba naman kasi wala akong matandaan pagkatapos kong malasing.